Bagamat nalulunod sa tagumpay na nakamtan, hindi maiwasang mag-alala ng pinunong tikbalang sa dalagang pinili ng mutya. Ilang beses niyang kinuyom ang mga kamao upang pigilan ang sariling humakbang patungo sa likod bahay, kung saan may posong ginagamit ngayon. Nakasalok roon ng baldeng plastik, panay tabo ni Apo Bayan ng tubig upang ibuhos sa ulo ng dalagang lahat ata ng butas sa katawan ay nilalabasan na may kaitimang likido. Isang paraan ng mutya upang linisin ang bagong tahanan. Nakaalalay sa dalaga si Aling Eugenia at Lily. Si Francesca ang nagpobomba. Napalitan na ng damit na may kanipisan ang dalaga upang hindi maging mahirap ang paglilinis na ginagawa. Alerto ang lalaking tikbalang sa bawat pagdahak, pag-ubo, maging paghingal ni Jordan paminsan-minsan. Ang sabi ng kanyang ina noong nabubuhay pa to, hindi naman raw magtatagal ang ganoong pangyayari. Hindi lilipas ang kalahating oras at tuluyang malilinis ang katawan ng mutya. Pagkatapos raw nun, isa sa dalawa ang maaring mangyari. Ang makatulog si Jordan ng ilang araw o saglit mawala sa katinuan. Lahat daw yon ay normal at hindi magtatagal ng linggo. Muling napakuyom ng kamao si Matayos nang mas lumakas ang pagtatawag ni Jordan ng uwak. "Masaya ka na ba?" Tanong ni Aurelia di kalayuan. Nakaupo ito sa bangkong kahoy at bahagyang sapo ang tiyang tila humapde, gawa ng paglabas ng mutya sa katawan nito. Bahagyang napakunot noo ang tikbalang nang magsalita si Aurelia. Sa sobrang pag-aalala ng lalaki kay Jordan, nawala na sa kanyang isip na nasa paligid lang ang dalaga. Hindi nito piniling tumulong kay Jordan. Masyado ng maraming kamay ang naroroon. Ang tanong sa kanya ng dalaga ay hindi niya sinagot. Alam niyang kahit anong salitang manunula sa kanyang bibig ngayon, masasaktan ng babae. Hindi sa ano paman. Ngunit ayaw niya ring pasakitan palalo si Aurelia. Wala naman itong kasalanan. Nagmahal lamang ito. Isa pa, hindi na iba ang dalaga sa tikbalang sapagkat magkakasama silang tatlo noon. Magkakaibigan hanggang sa magdesisyon ng Lola Potensianang tanggalin ang koneksyon ni Jordan sa kanila. Lahat ng mga alaala binura ng matanda sa isip ni Jordan. Alam niya kung bakit. Alam nila kung bakit. Pinoprotektahan lang naman ng matanda ang apo nito sa lahat ng sakit at panganib na maaaring makamtan. Ayaw lang ni Potensianang matulad si Jordan sa kanya. Ngunit sabi nga nila, kung anong nakatakdang mangyari ay hindi mapipigilan ng kahit anong bagay sa mundo. Nakatagahan na sa batong si Jordan ang magmamana ng mutya. "Akala ko pwede ako. Kasi dati diba, naalala mo, nagliwanag ang mutya sa Dama de Noche. Nung gabing hinatid mo ko palabas ng bila." May katal sa boses na sabi ng dalaga na kinayuko ng matangkad na nilalang. Totoo naman yun. Ngunit ang hindi nito alam, nasa tigbala noon si Patricia at si Jordan. Dumalaw saglit dahil may kinuhang papeles na nasa bahay ng yumao nitong lola. Hindi na nilinaw o tinama ni Matayos ang haka-haka nito sa pag-aalalang mas masaktan ng dalaga. "Magpahinga ka na, Aurelia. Lumalalim na ang gabi." Tanging sagot ng tikbalang sa nanlumong dalaga. Agad na sakyang walang balak ang tikbalang na palawigin ang usapan nilang dalawa. "Tingin ko, hindi na babalik ang mga binurang alaala sa kanya. Kahit siya nang mutya ngayon." May kapaitang pilit pa ng dalaga. Isang buntong hininga ang pinakawala ng tikbalang. Nasaktan siya. Iyon pa naman ang pinakaiiwasan niyang paksa. At alam na alam iyon ni Aurelia. Mariing napapikit ang tikbalang. Ngunit hindi piniling patulan ng dalagang katulad niya, nasa balag ng alanganin ng puso. "Siya na ang mutya ngayon, oo. Ngunit ang seguridad na bumalik sa dati ang lahat, hindi kayang ipangako ng bukas, alam mo yan." Anang dalagang pinapatatag na lang ang loob upang hindi tuluyang bumigay sa emosyon. Unti-unting humihina na ang kanyang depensa. Aminadong walang kalasag upang lumaban sa pag-ibig na noon pa ay hindi matalo-talo.
Nagsabulag ang nilalang upang iwasan ang dalagang alipin lamang ng panibugho. Kahit nanlalabo ang mga mata sa luhang sinusupil, mapaklang tumawa si Aurelia bago tumalikod at naglakad patungo sa loob ng bahay. Inuko pa ang nag-iisang silid sa tanggapan noon ni Potensyana. Hindi na ito pinauwi ng Apo Baya at sinabing sa kwartong iyon na lang magpalipas ng gabi. Delikadong bumaba ngayon sa Tikbalan. Baka makasabay pa ito ng ilang mga aswang na sumugod kanina. Nang tuluyang sumara ang pinto ng silid na inuuko pa ni Aurelia, saka lamang lumitaw sa kinatatayuan ang Tikbalang. Siya namang lapit ni Kisig at ni Apayaw. Kapwa sugatan ngunit sanay na sila sa ganon. Mas malala pa nga dati. Sa paibabang parte ng baryo Tigbalan, may 3 babaeng aswang na nanatili. Ang lahat kusang dumiretso sa Damortis at sa merkado. Pagbabalita ni Kisig na kinatango ng pinuno, mataman itong nag-isip bago nagsalita. Kung hindi naman gagawa ng problema ang 3 sinasabi niyong nilalang, hayaan niyo na lang. Umikit kayo sa bawat hangganan ng teritoryo. Siguraduhin gumagana ang marka ng pagmamayari ng mutya. Balitaan niyo ako kaagad. Hindi ako aalis dito. Mahabang nawika ng pinuno na kinatango ng dalawa bago tuluyang nawala sa harapan nito. Magaan na ang loob ni Matayos ngayong may matibay na barikada ang kanilang teritoryo laban sa mga nagnanais na pumasok. Isang bagay na labis niyang pinagpapasalamat sa bathala. Isa pa'y nangangako ito ng mas mainam na pugad para sa kanila. Hindi magtatagal, alam ng pinunong Tikbalang na madaragdagan ang kanilang bilang. Naagaw ng pagtahimik ni Jordan ang diwa ni Matayos na papalipad kung saan. Agad siyang sumilip upang masiguro kung napano na ang dalaga. Naabutan niyang pinagtutulungan ni Apo Baya at Eugene niyang buhatin si Jordan na tila latang-lata ang katawan. Mabilis siyang lumapit at inako ang pagbuhat. T-shirt at panjama na ang suot ni Jordan. Malinis na ang katawan. Langhap ng Tikbalang ang mabangong samyo ng sabon sa katawan ng dalaga. Sa kwarto niya. Anang aling maliit sa Tikbalang na tumango saka naglakad patungo sa pinto. Okay lang ba si Ate Jordan, inay? Tanong ni Lily sa inang kay Jordan naman nakatingin. Hindi sigurado, kay Apo Baya siya humingi ng opinyon. Oo naman, kailangan niya lang ipahinga ang hinapong katawan. Sa nakikita ko, Naudlot ang sasabihin ng matandang albularya nang mapansing naigdad si Matayos na animo ba'y may kung anong gumulat rito. Dahilan upang saglit matigil ang Tikbalang sa paghakbang. Ang dalagang hapo na nasa kanyang mga bisig at buhat ay tila bulang naglaho. What the? Gulat na nawika ni Francesca nang mapansing wala na sa paningin nila si Jordan. Ayun! Sabi naman ni Matayos na sa puno ng mangga na patingin. Sabay-sabay silang napatanga saglit nang makita si Jordan umaakyat ng puno. Tinungo ang isang sangangkaya ang bigat ng katawan at umupo roon. Inangkla ang isang braso sa isang nakausling sangapa bago tila napatalungko. Sa lupa, tuwirang tumitig. Sabay-sabay na napatakbo ang lahat sa kinalalagyan ng dalaga. Jordan, pag-usapan natin to. Lukot ang mukhang wika ni Francesca sa dalagang nag-umpisang iugoy-ugoy ang sarili. Humuhuni ng isang himnong hindi mawawaan. Jordan, lapit si Matayos ha. Aabutin ka. Huwag kang mananakit. Patuloy ng aling maliit sa dalagang biglang nagtaas ng muka. Naigdad sila Apo Baya nang makitang ngumisi ang dalaga. At walang ano-ano'y. It was many and many a year ago in the kingdom by the sea that a maiden there lived whom you may know by the name of Annabel Lee. Natigil saglit ang dalaga. Animo ba'y may iniisip? Napatingala. Taray, Edgar Allan Poe. Natatawang sabi ni Francescang napakamot sa ulo. Ngunit natigilan nang magpatuloy si Jordan. And this maiden, she lived with no other thought than to love,
and be loved by me. I was a child, and she was a child in the kingdom by the sea. But we lived with a love that was more than love. I and my Annabelle, with a love that we she 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 Jordan, huwag mong saktan ang sarili mo. Kaya mo yan. Labanan mo yan. Muling sabi ng aling maliit pa sa dalagang kandautal sa hindi mabigkas na salita. Alam niya yun? Naibulong ni Lily na kinalingon naman sa kanya ng ina. Ano ba yun? Tanong ng ginang. Annabelle, isa sa mga klasikong tula noon, mama. Sagot naman ng dalagita. Ibig bang sabihin nito? Wala sa sariling sabi naman ni Apo Baya na kinatingin ng lahat sa manggagamot. Nag-uumpisa na siyang mabuang? Pagtatapos ni Francesca. Nakakapagod dyan, mas madali matulog. Naiiling na wika naman ni Apo Baya na tiningala si Jordan na tulala sa kawalan. Pinipilit pa rin bigkasin ang salita. Humakbang si Matayos, akmang aabutin ng dalaga ngunit pinigil siya ng manggagamot. Huwag mong abutin. Baka tumakbo yan, mahirapan tayong habulin. Hindi mo nga napigilan nung nawala sa bisig mo eh. Saway ng matanda sa natigilang tikbalang. Litong napatitig si Matayos sa matanda. Walang salitang nanula sa bibig. Bakas ang pag-aalala sa muka. Tingin ko normal yan. Umigting lang siguro ng konti ang pagkaloka-loka niya. Dati naman na siyang ganyan, di ba? Anang matanda pa, hindi mapigilan naman ni Francesca ang matawa. Magbabantay ka dyan. Idlip muna ako Anang aling maliit nang magpaalam sila Apo Baya at si Matayos ang natira sa pagkakatingala sa punong mangga. Sige lang. Tipid na sabi ng tikbalang sa kasamang naglatag na ng folding bed. Humiga at saglit lang. Nagihilik na. Lahat sila pagod, ngunit walang lugar ang hapo kay Matayos na nag-aalala kay Jordan. Hindi niya inaalis ang mata sa dalagang tulala sa kawalan. Yakap pa rin sa isang braso ang sanga ng manggang tila mababali na. Umidlip ka rin, Jordan. Kung gusto mo, babantayan kita. Mahinang bulong ng tikbalang sa dalagang sa kanya napatingin bigla. Ani mo ba'y narinig ang mahina niyang bulong? Tulad ng dati. Sagot nito sa napakunot noong tikbalang. Kunwari ka pa, nakalimutan mo agad. Diba dati binabantayan mo ko pag nagbabakasyon ako dito? Lagi nga tayong puyat Anang dalaga pa nang umiti ng tipid sa napalunok na tikbalang. Diba nga may team song pa tayo nun? Love is all that matters. Jamie Rivera. Segunda pa ni Jordan na kinapatda ni Matayos. Naaalala mo na? Tila hirap na sabi ng tikbalang. Oo, ibaba mo na nga ako dito, katipali dito. Hiling ng dalaga naman na agad kinalapit ni Matayos. Akmang aabutin niya ang hita ni Jordan nang iiwas iyon ng dalaga bigla. Sino ka? Huwag ka lalapit. Huwag ka lalapit. No! No! Kulapit! Babalang pananakot na wika ni Jordan kinaatras ni Matayos. Angyari? Naalimpungatang sabi naman ni Francesca, ngunit bago pa sumagot si Matayos, nawala bigla si Jordan sa kanilang paningin. Sabay na napamura ang dalawa nang maaninagan ng dalagang patakbo palabas ng bila. Saan tayo pupunta? Hirap na wika ni Darrell habang sinusundan ng kakambal na binubuksan ng gate. Kay Ate Jordan, huwag kang maingay baka magising sila kuya. Mahinang bulong ni Diego naman sa kapatid na agad sumunod. Gabi na, diba? Tila tutol ng kapatid nito kahit wala namang magawa kundi sumama. Ngunit hindi na sumagot si Diego.
Hinatak ang kapatid palabas ng gate. Di kalayuan, humahabol naman si Matayos, pasa ng aling maliit. Hindi inaalis ang mata kay Jording, tumatakbo ng may kabilisan ngunit sa malas ay nadulas. Una mukhang sumubsob, ngunit hindi na inabalang tumayo. Sa halip, gumapang. Hindi alintana ang maputik na daang siyang agad dumumi sa muka at katawan, ni hindi nga kumukurap, basta panay lang sa pagapang. Mas bumibilis, pababa na. Isang dahilan pa kung bakit muling dumulas pababa ang dalaga at saglit nagpagulong-gulong. Tuluyang natakpan ng putik ang buong katawan. Nang makabawi sa paggulong, mabilis na tumayo at muling nagpatuloy sa mabilis na paglalakad at tiyempong makakasalubong na ang kambal. Mula naman sa isang puno, natigil si isa na nakaupo sa isang sanga at nagkukuskus ng eskinol sa muka nang matanawan si Jording paparating. Kinalabit nito si ikalawang nagpapasa ng pocketbook. Tinuro ang nakikita. "Ano yun?" tanong nito sa napakibet na kawangis. Kapwa sila hindi makapagsalita, nakasunod lang ang mata nila kay Jordan na palagpas na. "Ano yun?" Turo naman ni Daryl na unang napansin ang paparating na dalaga. Tinanglawan pa ng flashlight. Hindi na nakasagot si Jeko, kapwa napatigil ang mga bata sa paglalakad. Si Jordan naman ay huminto, unti-unting lumuhod. Tinukod ang mga kamay sa maputik na lupa. Kiniling ng 360 degrees ang leeg at kunwari ay sumigok-sigok. Bago nagsalita. "Kabing-gabi na, nagpapagala-gala pa rin kayo! Wah!" Tila sinasanibang sita nito sa dalawang batang naitapon ng mga dala at nagtatakpong bumalik sa pinanggalingan. Kapwa sumisigaw, labas-lited. Saka lang umayos ng tayo si Jordan. Pinales ang putik sa muka. Nasa tabi na niya si Matayo sa isang iglap. Nabaliwalang nilingalang ng dalaga. "Di makalis sa bahay, gabing-gabi na, lahat-lahat, gala pa rin ang gala." Inis na komento ng dalaga bago tumalikod at walang anumang naglakad pabalik. Litong napasunod ang tikbalang na sinenyasan si Francescang bumalik na sa paglalakad patungo sa kanila. "Bakit siya nananakot ang mga bata?" Tanong ni isa, tinuloy ang pagkukusko sa muka. "Kaya nga." Komento naman ni ikalawang sinundan ng tingin ng tatlong naglalakad na pabalik sa pinanggalingan. Hanggang tuluyang mawala sa kanilang paningin. Kapwa napatingin ng dalawa kay Ara at piniling hindi na mag-ingay o magsalita pa nang walang kawawaan. Paano'y mahimbing na natutulog ang kodayon di kalayuan sa kanila. Napahiga na nga ito sa damuhan mula sa pagkakasandal sa punong pinili. Natural na sa kanila ang ganong gawi, kung saan abuti ng gabi sa walang pakay o may pakay man na paglilimayon. "Normal pa ba to?" Tanong ni Francesca kay Matayos habang inaabutan ng saging si Jordan mula sa punong mangga. Tinanggihang abutin ni Jordan ang saging na inaabot ni Francesca. Sa halip, padaskol na inagaw ng dalaga ang isang bulig sa kamay naman ni Matayos. Inumpisahang kainin. Animo ba'y hindi sila nakikilala sapagkat muling napatitig sa kawalan. Nanikit na ang mga putik sa katawan. Matapos bumalik sa bila nang matakot ang kambal. Umakyat ulit sa mangga si Jordan bago muling nabuang. Pinilig ni Francesca ang ulo. Hindi pa siya nakakatulog mula kagabi. Wala pa atang 10 minuto ang idlip niya nang manakbo si Jordan palabas at hinabol nila. Maigi na lang nagkusa itong bumalik. May hapdi na sa kanyang mga mata. Sabay na napalingon ng dalawa nang makitang papasok ng bila si Apo Baya. May bit-bit na basket. Siya namang labas ni Aurelia sa pinto. Halatang kakagising lang. "Normal pa naman yan. Hanggat hindi siya nag-aamok at tumatawag ng pangalan ng mga bata, kaya pa yan." Kibit balikat na sabi ng matandang manggagamot nang sabihin nila ang nangyari ng dumaang magdamag. "Hindi natin alam kung hanggang kailan yan. Palitan na lang tayo sa pagbabantay. Hala, sige, mag-almusal ka muna, Francesca, bago ka matulog.
Nang lalalim na ang mga mata mo oh. Ikaw din Matayos. Si Apayaw o si Kisik ang papalitin mo. Utos ng matanda. Nang hindi kumilos ang tikbalang, naiiling na tinungo ni Apo Baya ang mesang nasa ilalim lang ng manggang kinatatambayan ni Jordan at iyon ay inuko pa. Nilabas roon ang isang balot ng pansit, nilagang saba at mainit-init pang tubig. Isang maliit na termos pa ang huling nilabas mula sa basket bago umupo sa isang bakanting silya. Sinenyasan si Aureliang dumulog sa hinain niya na sinunod naman ng dalaga. Saglit na patitig si Jordan na hindi na halos makilala sa dungis. Nanatiling nakasandal si Matayos sa haligi ng bahay. Hindi inaalis ang mata kay Jordan, ngumunguya pa at naubos na ang isang bulig. Kailangan ko ikaw dito. Naalimpungatan si Francesca nang marinig ang pagkanta ng dalaga di kalayuan sa folding bed na kanyang kinahihigaan. Pupungas-pungas na lumingalinga ang aling maliit. Nakaupo si Apo Baya di kalayuan sa mangga, humihikop ng kung ano sa puswelong hawak. Andun pa rin si Matayos, nag-aalala pa rin. Patapit hapon na, napahaba ang kanyang tulog. Lumapit siya sa manggagamot na hindi maiwasang mailing. Bakit ganyan yan siya? Halos pauspang sabi ng aling maliit sa napatingin sa kanyang si Apo Baya. Hindi ko rin alam kung bakit kumakanta naman siya ngayon. Inabutan namin ng ilang prutas, inabot naman kinain, tapos maya-maya ayan kumakanta na siya. 5 oras na yan, hindi napapagod. Bumalatay ang kalituhan sa mukha ni Apo Baya. Mapapagod din yan. Mahalaga nga po, di ba sabi nyo, hindi siya nag-aamok, tsaka walang mga batang tinatawag. Hindi pa naman siguro bumibitaw yan. Trip niya lang siguro talagang magkakanta. Ani Francesca na kay Jordan naman tumingin. Di siya napapaos? Iritang sabi naman ni Aurelia na lumitaw kung saan. Bago na ang suot nito, halatang nakauwi na sa kanilang bahay. Tiningala si Jordan may sariling mundo pa rin. Taray, side B. Napapakamot sa batok na sabi ni Francesca maya-maya. Bigwasan mo kaya Francesca. Baka gustong lumabas ng mutya, hindi niya lang maisuka. Parang iba na ito eh. Tingnan mo nangingitim na siya oh. Nag-aalalang sabi naman ng matanda. Di, yan natin. Delayed-telekas lang siguro. Mapapagod din yan. Jordan pansit oh. Tawag ng aling maliit sa dalagang napalinga sa kanila at saglit na tigilan. Kumilos si Matayos. Kinuha ang plato ng pansit. Inabot kay Jordan. Nay? Hindi, normal yan. Nay. Normal pa yan. Kumbinsi pa ni Francesca. Napalinga naman sa kanya ang tikbalang at ang matanda. Kung kanina kasi, si Apo Baya ang nagbibigay ng seguridad. Ngayon naman ay siya. Normal pa yan. Muling ulit ng aling maliit. Hindi siya sigurado kung sarili niya ang binibigyan niya ng seguridad o ang mga kasama. Lalamig yung pansit. Nay. Bakit mas malamig po kayo sa pansit, Nay? Nay, yung pansit, Nay. Sayang yung pansit. Hindi maipinta ang mukha ng Serena habang pinagmamasdan ang hangganan ng lupaing may tanda ng pagmamayari. Wala naman iyon bago siya umalis nung hapon. Nalibang siya sa pagsunod-sunod kay Polly sa merkado. Napag-alaman niyang may 2 bigasin ito malapit sa Damortis at sa gitna ng palengke. Inabot na ng gabi ang lalaki sa isang tindahan nito. Kung hindi pa nagbaba ng roll-up si Polly ng tindahan, hindi pa niya mamamalayang madilim na ang paligid. Ganon kalala ang tama niya sa binata. Hinatid pa niya ito sa bahay at pinanood nang pumasok ang lalaki sa gate.
bago nagpa siyang tumungo sa loob ng kasukalan kung saan matatagpuan ang ilog na pinagkukutaan niya. Kaso'y nang humalik ang paang walang sapin sa bukana ng kasukalan, naigtad siya sa pagkagulat. Tila'y tumapak siya sa kawaling pinainit ng matagal sa apoy, namaltos ang talampakan niya. Agad, dahilan upang mapaupo siya sa lupa at paupong umatras palayo. Maigi na lang, may kakayahang gumaling agad ang klase ng sirenang tulad niya. Kung nagkataong ordinaryong sirena lang siya at walang dugong nabibilang sa mataas na lahi, hirap siya marahil na maglakad ngayon. Nagingit-ngit na pinagmasdan ng sirena ang lupang wala nang bakas ng kanyang presensya. Tanging ang daan pababa sa tigbalan ang nananatiling basa. Nagsisimula sa 3 bahay na kastilain hanggang merkado na. Maigi na lang, may kasukalan pa di kalayuan sa merkado. Yun nga lamang at may ilang aswang na tumutungo roon upang gawing libingan ng kanilang nagiging biktima. Pinakaiiwasan pa naman ni Coral ang makaengkwentro ng aswang at makilala ang kanyang pagkatao. Kaya niyang lumaban, oo. Ngunit kung maalam ang aswang na makakaengkwentro niya sa mga bagay tungkol sa sirena, iyon ang mahirap. Kaya niyang lumaban, ngunit hindi niya maipapangako ang tagumpay kung marami siyang haharapin. Lalo kung pupuntiryahin ang kanyang katawan upang kainin. Tila kinilabutan sa huling naisip, pinilig ni Coral ang ulo upang ilihis ang mga imaheng gumuhit sa kanyang gunita nang maalala ang ilang kwento at sabi-sabi ng mga kalahi nilang hindi pinalad ng magandang tadhana sa teritoryo ng mga tao. Sa paang walang sape napunta ang paningin ni Coral. Biglang napalis ang plano ng sirenang angkinin ang teritoryong nasumpungan. Sayang, ilang araw na lang sana. Magtutubig na ang maputik na lupa at tuluyang babaha ng tubig. Hindi niya tuloy maiwasang magngit-ngit sa kung sinong naglagay ng marka ng pagmamay-ari sa lupain. Kung sino man yon, nais niyang hamunin upang mabawi ang teritoryong nais niyang angkinin. Galit sa mundo at bubulong-bulong na naglakad pababa si Coral. Hindi alintana ang 3 matang nakasunod sa kanya. Nang tuluyang mawala sa paningin nila Ara sa kalang nagsalita ang kudayon. Tama bang nalalanghap ko? Amoy dagat? Amoy asin? Tanong niya sa 2 wangis na sabay namang tumango. Bukod dun, walang ibang samyo ang dugo niya sa katawan. Anong nilalang kaya siya? Kunot noong sabi naman ni isa. Alamin natin. Ani Ara na nag-umpisa ng maglakad at sinundan ng 2 wangis niya. Lagpas na sa merkado si Coral nang maramdaman ang pagsunod ng kung sino. Lumingon siya at agad napansin ng isang babaeng tila hindi akma ang itsura sa lugar. Angat na angat ang kaputian nito sa simpleng tabas ng pulang bestidang suot. Nang umubot ito ng mangga mula sa isang bilao at bahagyang yumukod, animo ba'y may sariling isip ang makapal at alon-alon nitong buhok na sumunod sa galaw ng katawan. Dinala ang madilaw na mangga sa ilong at kunway sininghot, kunwaring napapikit at nang magmulat, diretsong tumitig sa sirena. Napalunok si Coral nang magtagpo ang kanilang mga paningin. Hindi niya alam kung sa biglang pagbabago pa ng balintataw nito mula sa kulay tsokolate na naging pula at nagbaga o sa labi nitong kulay makopa na ngumisi sa kanya kaya siya kinilabutan. Tila'y may kung anong gumapang sa kanyang batok, sanhi upang piligin niya ang ulo at putulin ang napagkit na mata sa babaeng kiniling pa ang ulo bahagya. Umihip ang hangin. Humampas sa mukha ng sirena ang samyong galing sa babae. Hindi nabiyayaan ng malakas na pang-amoy ang isang sirena, ngunit sapat na ang hanging dumaan sa kanya upang ihatid sa kanyang ilong ang angking samyo ng babae. Rosas. Rosas na bagong bukadkad. Naalarma, nagpalingalinga si Coral. Isang tabong may lamang tubig ang mabilis na inabot niya mula sa pwesto ng nakatalikod na babaeng nagtitinda ng mga isda. Saka kumaripas ng takbo.
Anong gagawin niya sa tabo? Ani isang sumulpot sa tabi ni Ara. Binitiwan naman ni ikalawa ang manggang kunwari pinipili bago lumapit kay Ara at kay Isa. Oh, bakit yun naman tinakot? May kipag-friends tayo, di ba? Teka, ano yung dala niya? Tabo? Nagtatakang tanong nito sa napahalokip-kip na kodayon. Tabong may laman tubig. Sagot naman ni Ara na saglit tila inalipin ng kung anong isipin. Baka na si CR. Chares Mayora. Pumasok sa loob ng kasukalan si Coral. Mahigpit na hawak ang tabong, halos kalahati na lang ang lamang tubig. Tumigil sa gitnang daan at tinanaw kung sumunod ang aswang na napagtanto niyang kodayon. Ang pinakamataas na lahi ng aswang. Isang mahinang pagsinghap ang pinakawalan niya nang matanaw di kalayuan na naglalakad ito patungo sa kanyang direksyon. Ano bang kailangan mo? Wala akong atraso sa'yo. Bakit ka sumusunod? Iritang sita ng Serena. Nais man niyang magsabulag, hindi niya magawa. Inaalipin siya ng kung anong takot ngayon. Lalo nang makitang mula sa isa, naging 3 ang katawan ng babaeng sumusunod sa kanya. Nararamdaman niyang may hindi ito masukat na kakayahang pandepensa. May armas, sigurado siya. Ano bang laban niya rito? Hindi siya mandirigma. Isa lamang siyang prinsesa na nag-alsabalutan mula sa kanilang kaharian. Anong laban niya sa kakayahan nitong dumarami? Nataranta, sumalok ng tubig si Coral mula sa tabo, bago bumulong. Napakunot noo si Ara nang maramdaman ang mahinang paglindol ng lupang kinatatayuan. Saglit lang, ngunit agad ding nawala. Kasunod noon ng mahina ngunit unti-unting lumalakas na dagongdong ng kung ano. Kung papakinggan, parang nag-uumpugang mga bato. Napakaraming bato. Ang tunog ay lalong lumalakas. Takang napatingin si Ara sa babaeng nakatayo sa gitna ng kasukalan. Wala na ang tabo sa kamay nitong nakakuyom. Mandi, hindi alintana ang malakas na dagongdong na kanyang naririnig. Tubig ba yun? Ano yun, alon? Bakit? Ani Isa, na tila may tinatanaw kung ano lagpas sa kinatatayuan ng babaeng hinabol nila. Mabilis ang mga pangyayari, ngunit bago sila salpukin ng mas mataas sa punong anyo ng tubig, nakita pa ni Arang tila umupo sa lupa ang babae. Bago tuluyang lamunin ng tubig, may kung anong nahagip ang matalas niyang mata. Nangingintab na kulay kahel sa bandang hita at paanan ng babae. Bago ito tuluyang nawala, kung nilamon ng tubig o nagsabulag, hindi niya sigurado. Binitbit na rin kasi siya ng 2 wangis niya bago pa sila masalpok ng bulos. Hindi normal sa tag-init ang bulos. Summer ngayon, lahat ng lupa tuyot o di naman kaya maalikabok. Maiintindihan ko pa kung tag-ulan o kaya may bagyo. Ang bulos na ipong tubig yun sa itaas ng bundok na karaniwang nahaharang ng ilang halaman, mga malalapad na dahon at o kaya punong natumba. Naiiling na wika ni Isa na sa tubig na dumaraan sa kanila napatingin. Pero posible naman, 'di ba? Hindi na bago ang pagbaba ng tubig mula sa kabundukan. Yung iba nga nagiging water source ng mga tao. Sa isang parte ng lupain natin, 'di ba, may maliit na sapa? Napapaisip na sabi naman ni ikalawa. Sa bagay, umulang kagabi. Yun nga lamang, sandali lang yun. Hindi naman inabot ng 2 oras. Ang hina pa nga. Muling sabi ni Isa. Wala sa sariling napailing si Ara. Nag-iisip rin bago nagsalita. Ang lupain dito ngayon maputik. Pansin niyo? Tanong niya sa 2 wangis na napatingin naman sa kodayon. Walang nakapagsalita agad. Sa papaubos na agos ng tubig na natili ang mga mata ni Ara. Pero may point kayo pareho. Isa pa, yung pinagliguan natin bukal, parang hindi normal sa paningin. Parang sinadya at kakalitaw lang. Ewan ko, may iba na hindi normal sa lupaing ito. Napahalokep-kep si Isa
na bumaba na sa lupang hanggang sakong na lang ang tubig na natira. Lalong naging maputik ang lupa. Tiningala ang dalawang kasama na hindi sumunod sa kanya. Pero yung pataas na banda paakyat sa Tigbalan kung saan nakatira yung mutya, hindi na maputik lalo nung nagkaroon ng marka ng pagmamayari. Balik naman ni ikalawa sa paksa. Yung babae, parang ang kapanyarihan niya, may koneksyon sa tubig. Ani Ara naman na kinalingon sa kanya ng dalawang wangis. Nagbago ang anyo niya kanina. Parang yung hita niya nag-iba ng anyo at kulay. Naging buntot ng isda. Tila napapantastikong wika ng kodayon na kinakislap ng mata ng dalawang wangis niya. Sinigang sa miso. Napapakagat sa labing sabi ni isa. Pwede. Yung tira relleno. Kinikilig naman na sabi ni ikalawa. Natawa si Ara ngunit ang ngiti ay agad ding napares habang napapatingin sa lugar na pinaglawuan ng babaeng sinundan nila. Bakit hindi? Kung hindi papasang kaibigan, bakit hindi gawing laman tiyan? Mahinang wika ni Ara na kinangisi naman ng dalawa niyang kasama. Napakunot noo ang tikbalang nang tumigil si Jordan sa pagkanta. Kiniling ni Matayos ang ulo, hindi inaalis ang mata sa dalagang tila unti-unting nang lalamya. Bumitaw na ito sa pagkakayakap sa sanga. Ang mga matay saglit na mungay na tila ba'y sinusupel ang pagbaba ng mga talukap. Ngunit hindi nagtagumpay. Bago pa tuluyang bumagsak sa lupa ang dalaga, maagap na nasalo ng tikbalang si Jordan. Napangiti ang lalaki nang marinig na naghihilik na ang dalaga. Humakbang si Matayos papasok sa pinto. Alerto pa rin, ngunit nakapasok na siya sa bahay at sinasalubong na ni Francesca na naktiling tulog si Jordan. Hay, sa wakas, nalobat din. Naiiling na sabi ng aling maliit bago binigyan ng daan si Matayos upang dalhin ito sa sariling silid. Oo, tikbalang ka, pero hindi ibig sabihin hindi ka nahahapo. 2 araw at gabi ka nang walang tulog, daig mo pa adik. Kung ayaw mong umuwi, umilata ka lang dyan sa sahig. Kami na ni Aurelia magbabantay. Sita nito sa tikbalang na nahuli niyang naghikab habang nilalabas niya ang pinaghubaran ng mga damit ni Jordan. Tila saglit nag-isip ang lalaki, ngunit marahil dala na rin ng pagod at puyat, piniling sundin ang suhestyon ni Francesca. Sa sahig ng silid ni Jordan ito piniling humiga, kung saan naman sa taas ng katre, malakas na naghihilik ang mutya. Hindi na sinara ni Francesca ang pinto. Tinungo niya ang sopang kinauupuan ni Aurelia. Tahimik itong nagmemeryenda ng bikong gawa ni Apo Baya. Kumakain ngunit ang isip, tila naglalakbay kung saan. Tinabihan siya ng aling maliit. Naigdad pa ang dalaga at natigil sa mabagal na pagnguya. Oh, lutang ka din? Tanong nito sa nailing na katabi. Nagsalin sandali si Aurelia ng limonada sa 2 baso. Inusog ang isa kay Francesca at saka uminom. Nag-umbisang kumain na rin ang aling maliit ng biko nang sumagot ang katabi. Sorry ha, naging adelantada ako. Ang arte niya kasi. Sa isip ko, wala namang mawawala sa akin kung aakuin ko yung bato Kaso wala Siya pa rin talaga. Mapaklang wika ng dalaga na kinatigil ni Francesca sa pagnguya. Mabilis itong lumunok bago sumagot. Ano ka ba? Walang sumisisi sa'yo. Ganun talaga Ano magagawa, hindi ba? Alin, kung tatanggapin nga ako ng mutya, di aakuin ko na yung responsibilidad. Kaso sa kanya talaga yun. Alam naman natin yun, di ba? Noon pa. Tumango-tango si Aurelia. Napatitig saglit sa tikbalang na halatang inagaw na rin ng antok. Magkasabay na nga silang humihilik ni Jordan. Naiinis lang ako sa kanya, pero hindi naman ako nasusuklam. May pinagsamahan kami, malalim yun. Siguro ayoko lang talagang tanggapin sa sarili kong sila. Kasi hindi naman siya maganda. Hindi rin naman siya matalino. Grade 4 na kami, hirap pa rin siyang umintindi ng multiplication.
Muli may kapaitang sabi pa nito na kinatawa ni Francesca. Pero tama ba ang sapantaha ko? Hindi ka nalalayo ulit. Magiging bisita ka na ulit ng bahay na ito katulad ng dati. Tanong ng aling maliit sa dalaga. Nailing muli si Aurelia bago ginala ang mata sa paligid. Sa totoo lang na-miss ko to eh. Ikaw, siya, yung TV na yan yung lagi nating ginagamit kapag nanonood tayo ng Tabing Ilog dati, 'di ba? Yung mga summer na ang saya-saya natin. Francesca, sabihin mo nga sa akin, may pag-asa bang bumalik yung mga alaala niya nun? Tanong ng dalaga. Nagkibit si Francesca saka sumagot. Malay natin. Pero ang mahalaga ang mutya. Paminsan-minsan, hindi naman natin siguro ikamamatay ang pag-iisip ng mabuti sa kapwa, 'di ba? Ang isipin ang kapakanan nila bago tayo. Alam mo kung gaano kahalaga ang proteksyon ng mutya sa ating lahat. Tinuloy ni Aurelia ang pagkain na hindi sinagot si Francesca. Tama ito. Isa pa, matagal na silang gumagawa ng mumunting paraan upang kahit paano maproteksyonan ang kanilang lugar. Siya, sa pagpigil sa maraming mayanggaw sa Damortis at sa Barrio Tigbalan, maging sa mga dumadayong tao sa merkado, sa pamamagitan ng limonada niyang tinitinda sa kantina. Sila matayos sa pagbabantay at pananatiling kahit paano hindi madamay ang mga inosenteng tao at bata sa Tigbalan, gawa ng mga dumadayong nilalang at aswang. Si Francesca, sa pagpapalago ng mga limponara upang kahit paano maging tulay o daan, upang hindi sila tuluyang masakop ng mga aswang na sa kanila kumukuha ng halamang nagagamit sa pagtatago ng kani-kanilang mga katauhan. Si Apo Baya sa panggagamot sa mga sakit na hindi kayang lutasin ng modernong medisina. Naging napakahirap ng mga nagdaang taon mula nang mawala ang mutya sa kanilang pangangalaga. Ngunit ngayon, alam nilang hindi na magiging ganon kakomplikado ang lahat. Natulog ng isang buong araw at gabi si Jordan. Kinaumagahan, abala na sa kusina si Francesca. Kaharap niya si Matayos na panay linga sa silid ng dalagang nakabukas ang pinto. Sabay na nagkatinginan ng dalawa nang marinig ang hikab na iyon. Mabilis na tumayo si Matayos at tinungo ang silid ng dalaga. Nagkabungguan pa sila ni Jordan na papalabas naman. Hindi natagpuan ni Francescang bumaba ng silyang kinatatayuan, ngunit ang paghahalo ng sinangag ay natigil. May inaasahan siyang hindi niya alam mula sa dalagang kakagising lang. Naghahalo ang ekspektasyon at pag-aalala na baka hindi pa tapos ang pagkabuang nito. Ngunit nang masilayan ng dalagang sapo ang noo at kunot noong nakatingala sa tikbalang, ay napawi ang lahat ng alalahanin ng aling maliit. Aray ko naman, nung meron at papasok ka sa kwarto ko. Reklamo ng dalagang kinatawa ng lihim ni Francesca. Binalik niya ang bansen sa niluluto. Hanggat maaari, ayaw niyang maging weirdo kay Jordan ang unang araw nito bilang mutya. Ngunit sa loob-loob ni Francesca, hindi niya maipaliwanag ang labis na katuwa ang pumuno sa kanyang puso. Nung ulam, nagutom ako. Nga pala nung nangyari nung nalunok ko ng bato, parang wala na ata akong maalala. Tanong agad ng dalaga na humahatak ng silya upang dumulog sa hapag. Humarap si Francesca at kunwari nagkibit. Hinango ang kawali at maingat na bumaba sa silyang kinatatayuan. Kaswal na nagsali ng maliit na bahagi ng mainit na kanin na sangag sa mga platong nakahanda na. Bago tumingin kay Jordan, nakapangalumbaba sa lamesa. Bahagyang nakababa pa ang talukap nito, tanda na hindi pa nakakabawi sa pagkagising. Si Francesca naman ay napakunot noo. Agad napansin ang pagbabago kay Jordan. Hindi kaputian ng dalaga, ngunit ang balat nito ngayon ay mamula-mula. Tila humaba lalo ang buhok nitong lagpas balikat, unat na unat at kakaiba ang kintab. Lalong naging pino sa pakiwari niya. Kumapal yung pilik mata mo tapos yung labi mo parang pinkish.
Nag-makeup ka ba bago ka lumabas? Iba yung glow up mo eh. Hindi maiwasang tanong nito kunwari kahit alam niya na ang mutya ang may kagagawa niyon. Pinagsasasabi mo dyan, Francesca. Ganito talaga ako kahit noon pa. Nasalahin na namin to. Ano nga palang Lala ngayon? Tanong ni Jordan na ginagala ang mata sa hapag. Lala? Takang tanong naman ng aling maliit. Lalamunin. Gutom na ako. Parang pakiramdam ko. Kaya kong kumain ng tikbalang. Seryosong sabi ng dalaga. Nanilinga si Matayos na nakatulala sa kanya. Uy, nangyari sa'yo. Para ka nakakita ng Diyosa. Ako lang to. Natatawang bati ng dalaga sa tikbalang na kumurap-kurap. Moreno si Matayos, ngunit hindi maitago ang pamumula sa bawat pisngi at tenga habang inaabot ang pinggan ng kaning umuusok pa. Anong ulam mo? Kunway kasuhal na sabi ng aling maliit sa dalagang nag-uumpisa na sumubo kahit wala pang ulam sa pinggan. Naiiling na naglagay ng halabos na hipon at longganisa si Francesca sa plato ng dalaga. Maganang kumain si Jordan. Muling napatingin ang aling maliit sa tikbalang na tila wala sa sariling nakatitig sa platong hindi nagkakalaw. Nagpatuloy naman si Francesca sa pagtitimpla ng kape ni Jordan. Matayos. Kalma. Anang aling maliit sa naigtad pang tikbalang. Pasimpleng hinagod nito ang nakapusod na buhok bago nagkunwaring abala sa pagpili ng iuulam sa kanin. Napangiwi si Francesca nang makitang bahagyang nanginginig ang kamay ng tikbalang nang umubot ng puswelo. Muling binalik niya kay Jordan ang paningin na papaubos na ang laman ng pinggan. Hindi alintana, ang tila natatarantang si Matayos. Matapos ang masaganang almusal, sinundan ni Jordan si Francesca sa likod ng bahay. Ganun pala. Hindi naman ba ako nanakit o nag-amok? Tanong ni Jordan kay Francesca na nagkibet ng balikat nang ikwento nito ang lahat ng nangyari. So anong plano ngayon? Bubuksan na ba natin yung tanggapan ni Lola sabay pakilala sa buong madla na ako yung successor niya? Baling ni Jordan kay Francescang nagdidilig na ng halaman. Saglit nag-isip-isip ang aling maliit bago sumagot. Relax ka lang. Lahat naman yan darating sa tamang panahon. Isa pa, kailangan mo ding makausap pa si Apo Baya. Sure ka bang wala kang nararamdamang iba sa sarili mo? Napanguso naman ang tinanong bago kunot noong napatingin sa bandang entrada ng kanilang lupain. Nakitang paparating si Aurelia. Gaya ng dati, may dalang basket ang dalaga. Nanliit ang mata ni Jordan habang tinatanaw ang babae. Sa kanilang direksyon na rin ito nakamata. Maria Clara, ang aga mo naman. Bati ni Jordan nang makalapit sa kanila si Aurelia. Nagkatinginan ng aling maliit at ang bagong dating. Bakas ang pagkagulat sa muka. Paano'y iyon ang tawag o bansag minsan kay Auring ni Jordan noon. Napakahinhin kasi nito at hindi masisilip ang binti sa haba ng paldang suot. Istilong hanggang ngayon, dala-dala pa rin ni Aurelia. Tumikhim si Francesca na tila naging senyales upang hindi gawing big deal ang sinasabi ng mutya. Kukuha ako ng pulot para sa limonada. Sagot na lang ni Auring na nilipat ang mata sa kasukalang malapit. Ganun ba? Nag-almusal ka na? Tanong naman ni Jordan na agad kinailing ng babae. No thanks, hindi na ako nag-aalmusal. Maagap nitong sagot bago pa mag-alok ang dalaga. Ang aga naman ng mga bisita natin. Anang aling maliit nang sinusundan ni Jordan ang tinuturo, si Polly, kasama ang kambal nitong kapatid. Nang makita si Jordan, nagtatakbo ang dalawang paslit. Sinisigaw ang pangalan ng dalaga habang papalapit. Kilala mo na pala yung kambal? Tanong ni Aurelia sa napatingin naman sa kanyang dalaga. Oo, nung first day ko dito, namit ko kaagad yung dalawa. Paano laboy? Nakangiting sagot ni Jordan na kinatango-tango naman ni Auring.
So, dito pala kumukuha ng pulot si Aurelia? Mahinang sambit ni Polly habang inaabot ang baso ng limonadang gawa ni Francesca. Bakit hindi mo ba alam? Di ba tropa kayo nun? Tanong naman ni Jordan na saglit tinanaw ang aling maliit na inaaliw ang kambal sa pagpapakita ng mga halamang tanim nito. Magkaibigan kami ngunit hindi naman niya sinasabi ang lahat sa akin. Ani Polly naman na sa kambal din napatingin. Tumango-tango si Jordan, walang nasabi habang inaabot ang isang piraso ng tupig at pinalitan. Magkaibigan pala kayo dati pa. Sa bagay, kailan lang din kami dumating. Wala pang 7 taon kami dito nung maisipan ni tatay na bilhin yung bahay na tinitira namin ngayon. Lahat naman ng binatang saglit na patitig kay Jordan. Oh, huwag mo naman akong titigan ng ganyan, baka malusaw ako. Kunway biro ni Jordan na kinakanat saglit ni Polly. Parang may bago kasi sa'yo. Hindi ko mapagtanto kung ano. Nagpaayos ka ba ng buhok? Naglagay ka ba ng bagong kolorete? Parang ang ganda-ganda mo kasi ngayon. Nakangiting tanong ng lalaki. Hindi ganito lang talaga ako. Hindi mo lang napapansin kasi nga hindi ka pa over kay Aurelia. Ganoon naman talaga, diba? Kapag okupadong isip mo, hindi mo mapapansin yung ibang bagay. Pero dati na talaga akong ganito. Maliit na bagay. Hindi pa nga ako nililigo niyang partida, nagmumug lang ako. Kindat pa ni Jordan na kinangiti ni Polly. Bakit nga pala napadalo ka ang aga-aga? Yung mga kapatid mo, sanay naman ako na parang kabuti yung mga yan, bigla-bigla na lang sumusulpot kahit anong oras. Pero bakit sumama ka pa? Nagtatakang tanong naman ni Jordan bago sinubo ang pagkaing nabalitan. Nagtataka nga rin ako Biglang nagpasama pero nagkwento sila nung nakaraan. May humabol daw sa kanilang taong putik. Medyo na-trauma ng isang araw pero paglaboy talaga, walang trauma-trauma, no? Paliwanag naman ni Polly na kinatango-tango ni Jordan. Taong putik? Baka si Mang Nardo yun. Napapaisip na sabi naman ni Jordan. Sino? Tanong naman ng lalaki. Si Mang Nardo, yung asawa ni Aling Narda. Charmander. Tumawa ng mahina si Polly bago inabot ang kamay ng dalaga. Bakit naman may paganyan pa? Ani Jordan na nakatingin sa magkahawak nilang kamay. Ewan, parang namimiss kita. Nakangiting anas naman ni Polly. Huwag kang ganyan. Marupok ako. Naku, huwag kang luluko-luko sa akin ha. Pag panindigan mo tong kilig ko. Hindi na napilit ng mga batang gumala si Jordan. Nagdahilan ng dalaga na may gagawing importante na kung tutuusin ay totoo naman. Gusto niyang dalawin si Apo Baya upang magtanong ng mga dapat at hindi niya dapat gawin bilang isang mutya. Hindi maiwasan ni Jordan na mag-alala kahit paano. Wala naman kasi siyang nararamdamang iba sa katawan. Ngunit kinumpirma ni Matayos na may marka na raw ng proteksyon sa tigbalan. Katulad ng dati, na ibig sabihin ay gumagana na nga ang mutya. Nawala na sa mata ng dalawa ang magkakapatid nang ibaling ni Francesca ang atensyon kay Jordan na nakatanaw sa pinaglahuan nila Polly. Mahirap yan. Mukhang hindi pa siya nakaka-move on kay Auring. Nagkibet si Jordan. Alam naman niya yon. Pansin niya, isa pa, hindi naman talaga ganun basta-basta mawawala ang pagtingin nito kay Aurelia. Sa kanya naman, wala lang ang bagay na yon. Hindi naman o hindi pa naman siya seryoso sa paghangang nararamdaman niya para kay Polly. Kaya nga hindi ko naman matatanggihan o hindi ko matanggihan pag naglalandi. Ang gwapo kasi, ang cute-cute. Lalo na yung cleft chin. Lakas makadugong Kastila. Pero don't worry, hindi naman ako yung tipong serious agad. Parang katulad lang din kay Maiko. Wala namang masama if nasa getting to know each other pa lang kami. Chill-chill lang, ganun.
Tumango-tango si Francesca bago sumagot. Paano kung hindi magtagal ligawan ka? Ikaw issue ka talaga. Ay, parang ang labo pa nun. Tsaka kita mo naman Francesca yung papalitan ko sa puso niya if ever. Ano bang laban ko dun? Itumatahi ng kortina yun. Mula bintana hanggang rep nila, terno ang tela. May burda pa. Samantalang ako, single stitch nga lang di ko pa madiretso. Seryosong balik naman ni Jordan. Natawa si Francesca. Di pakitaan mo na ibang talento. Halimbawa, tumawid ka sa kawad ng kuryente, lumuno ka ng bubog para mabangis. Umingo si Jordan, ngunit nakangiti naman. Ano ko ba? Hindi ako nagbibiro, Francesca. Seryoso to. Unang kita ko pa lang sa kanya, crush ko na siya. Tingin ko, bagay naman kami. Kaso parang magiging komplikado ata kasi ito na nga, mutya na ako. Tapos hindi pa siya nakaka-move on kay Auring. Kaya nga napagpasyahan ko, chill-chill lang muna. Para mas masaya. Hindi na sumagot ang aling maliit. Sa halip, ay humalukip-kip na lang bago luminga sa kasukalan di kalayuan. Very wrong. Very, very wrong. Hindi maiwasang wika ni isa habang pinagmamasdan ng Serenang binabalot ang kumot sa basang katawan. Papasok na ito sa kasukalan. Di kalayuan sa bahay na pinanggalingan, isang paslet ang naiiyak sa pagkainis habang habol ang tanaw si Coral. Buti na lang upgraded na yung damitan natin, no? Ang hirap din kayang manungkit ang mga damit sa sampayan. Lalo na nung yanggaw-yanggawan pa tayo. Naiiling na balik tanaw ni ikalawa. Te, binabayaran naman natin yung dinidekwat natin madalas. Tsaka hindi tayo tirador ng kumot, tsaka mga bagong damit. Itong si bakla, parang yun at yun ang ginigetsingan ng kumot. Kita mo nga yung bata, oh. Busit na, naiyak na lang. Naawang bawi ni isa. Sabay napalingon ng dalawang wangis ni Ara mula sa kung saan nang sumulpot ang kodayon. May dalang isang timbang tubig. Bumuelo at buong bilis na tinakbo ang walang kamalay-malay na Serenang nagpapatuyo ng katawan. Huli na, nang mamalaya ni Coral ang tubig na bumuhos sa kanya. Ang natuyong mga binti, gawa ng kumot na pinangpunas, ay muling nabasa. Sinundan ng tingin nila isa ang pagkasubsob ng sirena sa maputik na lupa, kasabay ng paglitaw ng malapad nitong buntot na kulay kahel.